Magandang araw, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa mga aral na makikita sa akdang Ang Kwintas. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko sa inyo ay ang mga aral na makikita sa akdang Ang Kwintas. Unang aral ay dapat maging kontento ka sa mga bagay na mayroon ka. Kung nakontento lamang si Matilde sa kung ano ang mayroon siyang alahas, maaaring hindi na siya nanghiram kay Madam Forrester at hindi rin niya nawala yung kwintas. Kalawang aral, hindi mo kailangang maging materyalistiko. Inilarawan na agad sa unang bahagi pa lamang ng akdang Ang Kwintas ang taglay na kagandahan ng pisikal na anyo ni Matilde. Kung tutuusin, hindi niya na kailangan ng magagarbong damit at mga alahas dahil ang kanyang anyong pisikal pa lang ay nakahahalina na. Ang ikatlong aral ay magsikap sa buhay upang umangat para mabili mo na ang mga gusto mo at hindi na kailangang humiram sa iba. Kapag may mga bagay tayong gustong makuha, gustong mabili, dapat pagsikapan natin. Huwag tayong umasa na, sige, manghihiram na lang ako kay ganito, manghihiram na lang ako dito. Mas maganda at mas magaan sa loob kapag kayong mga bagay na mayroon tayo at inaasam natin ay galing sa paghihirap natin. Ikaapat na aral sa akdang Ang Kwintas ay, ang tunay na kagandahan ay hindi sa kalabasang anyo, kundi sa ating kalooban. Isa sa mga pagkakamali ni Matilde ay yung hindi niya pagsasabi ng totoo kay Madam Forrester. Kung ang ginawa niya ay sinabi niya agad na nawala yung kwintas, baka pinatawad naman siya ni Madam Forrester at hindi na niya kailangan magtrabaho pa ng doble, hindi na kailangan kumayod ni Ginoong Loisel ng sobra-sobra para lamang mapalitan yung kwintas dahil nga imitasyon lamang, nagkakahalaga lamang ng maliit na halaga. Ang link na ito ang aking source sa written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Mga aral sa akdang Ang Kwintas. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!